Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin ka niyang hari upang mamuno sa kanyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahira nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Juda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Juda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Hebuseyo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ika'y nagsalita noon pa mang una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahira ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad, at magtatagumpay siya oras-oras. Mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Pagkat naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tara, simulan po natin ang bagong linggong ito sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasaya po ko, Father Kevin Crisostomo. Kami mga millennials, meron po kaming terminolohiya. Bad Hair Day. Na-experience na po ba magkaroon ng Bad Hair Day? Yung para pong yung buhok ninyo, kahit anong ayos ninyo, talagang hindi siya umaayos, no? At pag sabing Bad Hair Day, hindi naman po ito sa buhok,
kundi kahit po sa ating buhay, minsan meron din po tayong mga araw na parang hindi natin feel bumangon, tamad na tamad tayo, o di naman kaya ganadong-ganado tayo, tapos pagpasok natin sa hanap buhay, andyan na naman yung masungit mong supervisor, andyan na naman yung nakakainis mong kliyente, andyan na naman yung mga kaempleyado mong di mo makasundo, makasama ng maayos, tapos nun, wala kang pera, hindi masarap yung pagkain, di ba? Parang lahat na lang ng hindi maganda nangyari sa iyo. Bad hair day. At alam niyo mga kapatid, si Jesus, totoong Diyos siya, totoong tao din, nakaranas din siya ng mga bad days. At kung tutusin, kung babalikan natin, pag ninilay natin yung gospel reading natin ngayon, Jesus is going through a bad day. Kung titignan natin yung buong kwento, sapagkat portion lang po yung ating narinig, no? Una, ang daming taong pumunta kay Jesus. Yung crowd, sa dami ng tao, hindi na po siya nakakain. Mahirap po ata hindi nakakain, mabilis ka mag-init ng ulo, hindi ka makapag-focus, etc. Tapos doon, dumating pa yung pamilya niya. Gustong i-check siya. Parang, okay pa ba itong si Jesus? Kaya nga sa wikang Ingles, ang tanong ng pamilya, he is beside himself. Nag-aalala sila. Baka nawawalan na ng sarili, nawawalan na ng loob. Hindi pa natapos dito, dumating yung scribes and Pharisees at tila kine-question yung authority ni Jesus. Gumamit pa sila ng imahe kung saan si Jesus nagpapalaya sa masamang espiritu gamit ang kapangyarihan na masamang espiritu. Sabi ng iba, out of envy, baka naiinggit itong mga scribes and Pharisees. Pero siguro nga, meron din mga gusto ring i-test yung authority, yung power ni Jesus. But then again, how did Jesus confront these bad days? How did Jesus live through tough days? Maganda pag nilayan natin to. Paano ba kinumpronta ni Jesus yung mga ganitong sitwasyon? 3 letter C, madaling tandaan. Unang letter C, confront. Hindi si Jesus tumakas. He did not run or hide from bad days. Rather, He showed up even in difficult times. Oo nga, minsan kasi kapag parang masyado ng overwhelming, minsan ayaw na natin, parang gusto na natin magtago at tumakbo. Pero si Jesus hindi. Kinumpronta niya ang lahat. Hinarap niya ng buong tapang at buong pagtitiwala sa Diyos. Na oo nga, kahit meron tayong nararanasan mga bad hair days sa buhay natin, show up. That will be key. Because we know God will always find a way if we're doing good and we're always in His side. Walang tayong dapat ikatakot. Kung hindi man maganda ang nangyayari sa ating paligid, pumunta ka pa rin, show up ka pa rin, even in difficult times. Like Jesus, unang C, confront. Pangalawang letter C, clarity. Narin natin si Jesus, kinompronta niya at ginamitan niya ng logic itong mga scribes and Pharisees. Pag-isipan nga naman natin na mabuti, kung siya ay gumagawa ng himala, gamit ang masamang espiritu, edi tinalo na ng sariling lakas yung masamang espiritu. Kumbaga, pinapahinaan niya ang kanyang sarili. A house cannot stand if it is divided. Logic nga naman. Masamang espiritu, tatalo ni masamang espiritu. Hindi logical. Ginamitan ni Jesus ng logic. Ginamit pa ni Jesus yung imahe ng strong man. Yung malakas na tao, kailangan gapusin para makapasok yung masama. Mga kapatid, paano nga naman ito mangyayari kung yung mismong malakas na tao ay hindi matalo na masamang espiritu? Jesus used clarity. He used logic. He did not let his emotions get the best of him. At umami na po tayo, minsan po pag bad day, minsan yung emosyon po yung umiiral. Init ng ulo, galit. Kaya minsan nawawalan po tayo ng focus, lalo na po lumalala yung araw. Tularan natin si Jesus. Klaro ang pag-iisip. Settle down. Kapag siya nagdedesisyon, clarity. Pangatlo at panguling letter C, choice. Narinig natin dito na banggit isasabing sin against the Holy Spirit. We define the sin against the Holy Spirit as the deliberate choice
to reject or refuse God's grace. Sinasabi ni Jesus, ito raw po yung kasalanang di mapapatawad kasi ito po yung mismong ikaw ay tumatanggi sa kaligtasan na binibigay sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, choice. Anong pinapala sa atin ng Panginoon? Minsan po kasi, kapag tayo nagkakaroon ng bad hair day, parang hindi tayo pumupunta sa Diyos. Tumatakbo tayo palayo sa Kanya. Hindi tayo lumalapit sa Kanya. Baka nga, kapag merong ganito mga pagkakataon na parang hindi lahat nagiging maayos, lumapit tayo sa Panginoon. Make a choice for Christ, even in difficult times. Oo nga, no? Bakit mo tatakasan ang siyang makakatulong sa iyo? Pag medyo hindi maganda mangyayari, tumigil ka muna, magdasal muna. Manahimik muna, pumunta sa simbahan, sa adoration chapel. Make a choice for Christ. Tatlong letter C, natutunan natin how to confront bad hair days sa buhay natin. Confront, clarity, choice. Magpakita ka. Huwag mong hayaan yung mga emosyon ang magde-decide para sa iyo. Higit sa lahat, piliin mo palagi si Kristo. Kahit na parang hindi maganda ang nangyayari sa paligid mo. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, salamat po sapagkat kahit po mahirap ang buhay, kahit maraming pagsubok, hindi ka bumibitiw sa amin. Salamat Panginoon sapagkat binibigyan mo kami ng halimbawa. Paano ba harapin ang mga pagsubok na aming pinagdaraanan sa araw-araw ng buhay namin. Panginoon, sana'y matutunan naming tularan ito. Nang sa gayon, hindi po ang emosyon namin ang magdedesisyon sa aming buhay, kundi kami po ay magpapakita, hindi tatakbo at magtatago, at higit sa lahat, pipiliing lumapit sa iyo, hindi tumakas at tumakbo sa iyo. Nang sa gayon, palagi mo kaming gagabayan at kami magtitiwala sa iyong pagpapala. Hinihin na ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa ating pakikisa, sa ating salita ng Diyos, salita ng buhay. Muli po, subaybayan natin ang TV Maria Philippines para po sa ating mga content, mga programa na makakatulong na makalabas tayo sa mga hindi magandang mga pangyayari, makapag-inspire sa atin to choose Christ every day. Watch and like us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.